Tinutula ng prosekusyon ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang paglaya bago ang kanyang pre-trial na nakatakda sa September 23. Giit ng prosekusyon, dapat manatili sa detention ang dating Pangulo para hindi na ito makagulo sa investigasyon. Si Hardy Balbuena sa sentro ng balita. Ibasura ang urgent request for interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hiniling ng prosekusyon sa pre-trial chamber ng International Criminal Court matapos humiling ang kampo ni Duterte ng pansamantalang paglaya at pagtutungo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sa redacted version ng dokumentong inilabas sa ICC website, iginit ng prosekusyon na dapat manatili sa detention ang dating Pangulo upang matiyak ang presensya nito sa paglilitis, upang masigurong hindi ito makagugulo sa investigasyon o sa court proceedings, at upang maiwasang makagawa pa ito ng karagdagang krimen. Pinuna rin ang hindi pagkilala ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings at pagpalag sa pag-aresto at pagigiit na siya ay kinidnap. Kaya't lumalabas na malabo na umano itong bumalik kapag pinakawalan. Pinangangambahan din ang kakayanan nitong takutin ang mga testigo, kaakibat ng posisyon sa politika, international contacts, access sa financial resources, at iba pang implikasyon. Si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti tutol din sa anumang tangkang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo. Babala nito, pwedeng masira ang imahe ng sinumang bansang tatanggap kay Duterte, kabilang na ang posibleng lamat sa diplomatic ties, lalo na sa mga kasunduang may kinalaman sa human rights. Any country who hosts Duterte will certainly have their reputation tarnished with the hosting or sponsoring of a mass murderer within their territory. So they would have to contend with the international repercussions of such hosting. Matatanda ang lumutang ang ulat na isa umano ang bansang Australia sa mga tinitingnan ng kampo ni Duterte para sa interim release. Pero ayon kay UP College of Law Professor Mike Chu, malabong mapili ang Australia dahil napakalayo nito sa ICC at pwede pa itong magdulot ng problema sa pisikal na pagdalo ni Duterte sa mga pagdinig. I would think that the court, if i-grant niya yung release, ay doon lang sa malapit na bansa sa Europe, yung hindi kailangan ng napakadaming logistics para ilipad yung dating Pangulo. Napakalayo naman ng Australia sa ICC. Naniniwala rin sina Conti at Chu na hindi makatutulong sa kaso ni Duterte ang ginagawang pag-iikot sa iba't ibang bansa ni Vice President Sara Duterte at mga kapatid upang mangalap ng simpatsya para sa kanilang ama. Wala din namang negative effect yun. Wala lang talaga, iingay lang siya. I think maingay niyang request na yan, no? Kasi kahit naman mag-succeed yung appeal ng mga Pilipino sa Australia, hindi pa din naman yun ibig sabihin tatanggapin ng korte yung Australia bilang pagre-releasean yan, no? Yung ginagawang pag-iikot ng Duterte siblings, Duterte children, sa international community na ano kami dun sa totoo lang naaasiwa na may ganong klaseng, kumbaga, pakana itong Duterte family na ipakita ang tatay nila bilang isang biktima. Harley Balbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.